Ang pangkalalang panalangin po ay lagi po natin nalala ang church, ang pastor, ang lahat ng membro, at ang Pilipinas po. At sa mga bansa na malalapit sa atin na magkaroon tayo lagi ng peace. So ngayon po, ako po yung mag-lead ng prayer. Pag may nasabi po ako na gusto nyo o nang-agree kayo, sabihin nyo lang po, yes, amen, in Jesus' name. Yun po yung tamang prayer sa pagkalahatan na sasabay. Tapos pray po, kunti katahimikan po kasi ang harap po natin ay Diyos na makapangyarihan. Siya yung may-ari ng buhay. Siya lang lumikha ng hangin kahit di natin nakikita, nalalangap natin ng libre. So purihin siya, let us pray. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga. Salamat po sa awitin, Ama. Ako po isang testimony, Ama, na kulang po tulog ko. Pero habang ako yung maawit, Ama, nagre-recharge po yung puso ko. Nagre-recharge yung lakas ko. Sumisigla ako para akong bagong gising na sakto sa tulog, Ama. Pagkatapos ko magpuri, Ama, salamat po. Naway ganun din po ang maramdaman ng aking mga kapatid na dito, Ama. Ama, salamat po sa awitin. Nagbibigay pag-asa po sa amin. Ama, patuloy kami lumalapit sa inyo upang patuloy namin pag-pray, Ama, ang church na to at lahat ng membro nito. Hindi lang po dito, Ama, pati na po sa upper. Ama, sa lahat ng membro na wala po dito, Ama, pagpalain niyo po sila. Sa anumang kadahilanan, Ama, naway tulungan niyo po sila, Ama. At kung mayroon po, at kung nasa peace po sila, Ama, disturb them. Para maalala po nila, Ama, na ang kailangan po nila ay ang presensya nyo, ang kailangan nila ay si Jesus lamang. Hindi nila matatagpuan sa mundo ang sagot sa buhay kundi na kay Jesus lamang, Ama. Salamat po. Ama, pagpalain niyo po ang lahat na nandito. May iba kaming nararamdaman, Ama, na paggalingin niyo po kami ng lubusan. Dumaloy ang iyong kapangyarihan, Ama, sa gamot, sa tubig, sa pagkain na aming tinitake, Ama, araw-araw. Upang sa next Sunday, Ama, sa aming pagpupuri sa iyo, ay 100% kaming nakataas ang kamay. 100% kaming sumasayaw dahil kami po'y nagagalak dahil dinidinig niyo po ang aming panalangin. Salamat po, Ama. Ama, pagpalain niyo po ang tatay sa harapan, ang magme-message, Ama. Langisan niyo po ang kanyang bibig. I-prepare niyo po yung mga revelation na nagmumula sa inyo. At higit sa lahat, Ama, i-prepare niyo po yung aming heart and mind na matanggap po namin yung salita. Maintindihan, maunawaan, ma-apply sa buhay. At hindi lang po ma-apply sa buhay, Ama, araw-araw, kundi may bahagi po namin sa aming kapwa ang iyong kabutihan, ang iyong salita, Ama. Ama, pagpalain niyo po ang pastor, simula kay Pastor Ravi, Pastor Randy, Pastor Mar. Ama, pagpalain niyo po ang aming pastor. Patuloy niyo po silang pagkaluban ng malusog at masiglang pangangatawan, Ama. Pagpalain niyo po ang kanilang buong pamilya. Pagpalain niyo po ang kanilang hanap buhay upang ang kanilang pagmiministry sa inyo, Ama, ay 100% nakatutok, Ama. Ama, pagpalain niyo po. Pagkaloob niyo po yung desire ng kanilang puso, Ama. Ama, pagpalain niyo po. Ama, pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas na ito'y patuloy na maging malaya, Ama. Patuloy itong malayang maghayag ng iyong salita. Malaya kaming makahayog sa lugar na isasabi sa amin na si Jesus lamang ang kaligtasan. O dakilang Diyos, salamat po sa pagpapala sa Pilipinas. Pagpalain niyo rin po, Ama, ang namumuno nito, simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Naway kalooban niyo po ang masunod lagi, Ama, sa bawat desisyon nila, sa bawat plano nila sa bansang Pilipinas. At hindi po ito mag-trigger, Ama, ng war sa karating bansa namin, kundi patuloy ito maging peace. Naway itong lugar na ito, Ama, marami pa po mga taong hindi pa po nakakilala sa inyo. Marami pa pong taong hindi lubusang sumusuko sa inyo. Ama, gamitin niyo po kami lahat. Gamitin niyo po lahat na naglilingkod sa inyo, sa mga missionaries, Ama, sa mga evangelista, Ama, na naghahayo ng iyong salita. Pagpalain niyo po kami lahat, Ama. Ama, pagpalain niyo po ang buong mundo. Naway sa mga taong hindi pa po nakakarinig yung salita, sa mga taong hindi pa po alam ang pangalan ni Jesus, Ama, na may magpadala kayo ng mga lingkod nyo, mga missionaries na pupunta sa lugar ng mga bawal ang salita, sa mga lugar na bawal ang pangalan ni Jesus, magpadala kayo ng tao na may tapang na katulad kay Moses, Ama, na haharapin ang pero haharapin kung sino mang lugar na yun, Ama, upang maligtas lang po ang mga tao na hindi pa po nakakilala sa inyo. Pagpalain niyo po lahat ng missionaries sa buong mundo. I-provide niyo po lahat ng needs sila, Ama. At higit po sa lahat, Ama,
Mula sa church na to hanggang sa Upper Ama, protektahan niyo po kami sa gawain ng kaaway. Ang ginagawa po ng kaaway, Ama, ay sirain po ang pamilya, sirain yung church na to, sirain ang relasyon sa amin, relasyon namin sa inyo, Ama, higit sa lahat. Ama, protektahan niyo po kami, Ama. By Jesus' name, wala siyang karapatan na guluhin kami. Naway ang aming puso't isipan, nakafocus lang po, Ama, sa mensahe mo. Salamat po, Ama, sa laging pagdinig sa aming panalangin. At higit sa lahat, Ama, patawad po sa napakarami naming kasalanan sa inyo. Patawad po sa aming pagkukulang, kalapasan, mga innocent sin, Ama, patawad po. Naway mamuhay kami, Ama, na katulad ni Jesus, na laging naka-connect sa inyo, laging naka-align yung puso sa inyo, Ama. Naway every morning, Ama, makita po namin na kami po'y sumusunod kay Jesus. Hindi kami sumusunod sa mga anong tao pa man ang mga kundi sa inyo. Salamat po, Ama, sa laging pagdinig sa panalangin. Ito'y samot dalangin namin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Lagi mo sabi na, Amen. Praise the Lord. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Buksan mo lang, ano? Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, siguro marami nagtataka or yung iba, nagtataka sila, bakit gano'n, nag-church, pero ba't parang sila, ang saya-saya nila? Kasi andito po tayo para mag-celebrate. Yan. Nandito tayo para i-celebrate yung katapatan ng ating Diyos. Sa araw-araw na ating nararanasan, yung kanyang pagsama, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagpapala. Tama po ba? Amen. Yung pagpapagaling niya sa atin, sa ating mga karamdaman, gaano man po simple lang ay tinutugon ng Diyos ang ating mga dalangin. Tama lang na mag-celebrate tayo. Tama lang na atin pong ipagdiwang ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. At nagpupuri po tayo, nagpapasalamat sapagkat napakapalad po natin na meron po tayong kalayaan na magsama-sama. May kalayaan tayo na ipahayag sa isa't isa na atin pong nararanasan ang ating Panginoon. Siguro nagtataka kayo, wala si pastor, ano? Ako, may inatake po siya ng kanyang acid. Ayan. Kaya salamat at kailangan talaga laging ready. Hindi pwedeng, hindi pwedeng, okay, relax ako kasi may mag-word. Hindi pwede. Kasi last minute, wala ako. Hindi ko kaya. Yan. So, purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nagtagumpay tayo sa buong week. Amen po ba? Amen. Yes. Nagtagumpay po tayo sa ating fasting. Ako, walang nagtagumpay. Nagtagumpay po ba sa fasting? Yes. Ang sarap, di ba? Sabi nga ni Pao, masarap palang mag-fasting. Masarap pala ang pakiramdam. Yun ay, ano pa lang yun slide pa lang. Hindi pa yun totohanan talaga na 24 hours, 2 araw, 3 araw. Now, yung 40 minutes lang, 40 minutes lang daw nag-fasting si Brother JR. So sabi siguro niya, at least Lord, nag-fasting ako. Kasi talagang nakasanayan natin na kumain. Sabi ko nga, di ba tayo, after lunch, hindi pa man umaabot yung 3 o'clock, magmimerienda ka na. Diba? Maya-maya, kakain, magugutom ka na naman. Kasi marami kang makikita pwede mong isubo. Pero yun nga, naturuan tayo ng Friday, ng ating pag-aaral ng Word na ang pagpa-fasting ay tinuturuan natin yung ating mga tiyan na huwag tayong alipinin. Tama po ba? Asa na po yung iba nating kapatiran? Kapatid na sa CMG. Wala sila? Wala yung kanyang... Wala sila sa mga bata. Okay. May mga kapatiran po natin, marami pa rin yung wala. Pray tayo na malagpasan nila yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. Na marami pong mga struggle. Totoo po yan. Lalo na ngayon na nasa last hour na tayo. Hindi po last day, kundi last hour. Ano? Oo, kaya marami pong dumadaan tayo ngayon sa pagliliglig. Tama ba yung word ko?
pagliliglig, sinasala na kung sino po yung talagang tapat hanggang wakas. Kaya kapatid, piliin mo na makabilang ka doon sa tapat hanggang wakas. Dahil hindi po natin alam kung kailan dadating ang ating Panginoon. So ano po yung topic natin last? Amen! Rejoice! Because your name are written, tama po ba? In heaven. So dapat magalak ka. Hindi lang magalak ka dahil pinalaya ka ng Panginoon sa kabigatan, problema, sakit, pinalaya ka ng Lord sa kasalanan, nilinis ka sa lahat ng karumihan mo, kundi higit sa lahat, mag-rejoice ka kapatid, kasi ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. So nagagalak din tayo dahil muli nakasama natin si, ano ang ulit first name mo kapatid? Maricel po ba? Ayan, kanina anong sabi ko? Josie ba yung sinabi? Ayan, so Maricel, palakpakan natin ang Lord. Salamat po na nakarating kayo ulit. Medyo matagal parang ilang buwan kayong hindi sumilip dito. Pero salamat dahil dinala kayo ulit ng inyong mga paa patungo sa fellowship, patungo sa sama-samang pagpupuri. At syempre po, salamat dahil nagtagumpay si Sister Lizette at Sister Dina. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nagtagumpay po sila sa pledge nila sa Lord na, okay, every third Sunday of the month ay magbibigay kami ng time or oras para sa, o panahon para sa Sunday service. Salamat sa buhay ni Sister Sally na ginagamit para maging instrumento ng kalakasan, pagpapalang espiritual. So ganito po talaga, Sister Lizette and Sister Edna. Ito po yung aming paraan ng pagsamba sa Diyos na hindi namin pwedeng pigilan, limitahan yung pagkilos ng presensya ng Lord sa pamamagitan ng pag-aawitan. Kulang pa nga po yun Gusto niyo po ba maghapon, praise and worship? Ang sarap nun. Kasi sa heaven po, wala na tayong ibang gagawin kundi magpuri. Yes. Wala na tayong ibang gagawin doon kundi sumamba sa Diyos. Kaya dito sa lupa, nagpa-practice ka kapatid. Sinasanay mo na yung sarili mo. Sinasanay mo na yung puso at isip mo, ang spirit mo, na magpuri sa Diyos. Kaya okay lang yan. Sa simula ang hirap. Pero katagalan, habang na-experience mo, nakakatuwa ang Lord sa buhay ni Brother Gilbert. Andun po talaga yung kanyang tao sa puso na pagsamba sa Diyos. At hindi po niya kayang pigilan or limitahan yung pag-abot or paghipo, pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Alam niyo po ba, ang pag-iyak ay pagpapakita ng pagsuko sa ating Diyos na buhay. Ang pag-iyak ay pagkilala na marami kang mga kasalanan, pagkukulang, at tanging ang presensya lang ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Amen po ba? Amen. Yun lang. Tanging ang presensya lang ng Panginoon ang magpapalaya sa iyo mula sa mga kabigatan. Bawat isa sa atin may mga kabigatan. Yes. Totoo po yan. Dahil nung tinanggap mo si Jesus, hindi siya nangako sa iyo ng buhay na puro pagpapala. Hindi po. Diba, maraming iba dyan, puro nagko-question. Kala ko ba pag sumunod ako sa Lord, puro blessing na lang? Hindi po. Ang sabi nga ng Lord, if anyone, diba? Oo, kung sino mang gustong lumapit sa akin, sumunod sa akin, ano sabi? Pasan yung cross niya. Okay. Take up your cross. Pasanin mo ang cross mo kung gusto mong sumunod sa Kanya. Kaya hindi po biro ang pagsunod sa Panginoon. Kailangan po andoon yung iyong totohanan na pagtalikod. Talikuran mo yung sarili mo, isang tabi. Kaya nga diba sabi niya, Apostle Paul, lahat ng bagay na pinapahalagahan ko noon, itinuring ko ngayong walang kabuluhan. Lahat itinuring kong basura. Sipin niyo po, lahat tayo may mga bagay tayong binavalue. Amen po? Meron tayong mga bagay na pinakaiingat-ingatan. May mga bagay tayo, siguro hindi bagay, mahal sa buhay. Na yan po sabi mo, hindi ka mabubuhay nang wala ito.
Pero nung mula nung nakilala mo ang Panginoon, na-realize mo, Lord, ikaw pala talaga ang totoong kailangan ko. Hindi pala totoo na kung wala sa akin ang taong to, wala sa akin ang bagay na ito, hindi ako mabubuhay. Hindi po pala totoo yon. Ang totoo pala, pag wala ang Diyos sa buhay mo, kapatid, hindi mo kayang mabuhay ng may katiyakan o kasiguraduhan. Pwede kang mabuhay, oo. Magsusurvive ka 24 hours ba? Or 24/7? O kung hanggang kailan talaga yung buhay mo, pero ang tanong, may katiyakan ka ba ng buhay na paroroonan? Masarap po na nabubuhay ka dito sa mundo na meron ka pong alam o alam mo, tiyak mo sa sarili mo na meron kang direksyon. Amen po? Amen. May patutunguhan ka, kapatid. So kaya tayo nandito tuwing Sunday, Friday, kung ibang araw pa man, kasi po pinapalago natin ang ating spiritual na buhay. Pinapakain po natin ang ating spiritual na buhay. Okay? Meron kang devotion, meron kang pakikipag-usap sa Lord, kailangan yan. Kasi kailangan nyo ng malalim na ugnayan ng kayo lang, ikaw at ang Panginoon. Kaya ka nga may relasyon sa Diyos. Pero kapatid, ang pakikipag-fellowship natin sa kapwa natin, believers, ay isang utos na dapat nating sundin. Anong sabi sa Hebrew? Huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon na kinalimutan na ng ilan hanggang dumating sila sa punto ng kanilang spiritual na buhay na malayong malayo na sila sa Panginoon. Sa totoo lang, ang hirap bumalik. Amen po ba? Ang hirap mag-step pabalik, ang daling tumalikod. Bakit po? Kasi andito tayo sa katawang makasalanan. At nakatira tayo sa mundong punong-puno ng kaguluhan, kasamaan, na puro ito ay puro pang sarili lang o pang temporary lang. Pero salamat sapagkat ang tunay na anak ng Diyos ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Ang totoong Kristiyano, hindi na mag-i-enjoy sa kasalanan. Amen po ba, mga kapatid? Ang totoong may relasyon kay Kristo, hindi na matutuwa sa mali. Magkamali man, babangon, babalik. Agad-agad, magbabalik loob sa Diyos. Dahil kapatid, pagtotohanan kang tumanggi kay mundo, kay kaaway, kay Satanas, hindi kanya titigilan. Lahat ng paraan gagawin niya para bumalik ka sa Kanya. Pero ini-encourage ko po kayo, magpatuloy lang hanggang dulo. Hanggang end. End ng ano? End ng buhay mo? Or hanggang pagdating ng Panginoon. Kasi mahirap pong maiwan. Lagi ko po itong ulit-ulitin sa tuwing ako po ay magkakaroon ng privilege na mag-encourage sa inyo dahil hindi po birong maiwan. Dahil ito pa nga lang po, sa panahon natin ngayon, hindi na kinakaya ng madami, ng karamihan. Ang pinag-uusapan natin dito, Christian na, mga Kristiyano, ang hirap, lalo na kung wala na po ang tunay na mga Kristiyano, kukunin na. Lalo na po kung wala na po ang magko-comfort. Wala na po ang helper. Ano po yan? Sino yon? Holy Spirit. Very good. Kasi kasama po yun sa ma? Kasama-sama? Very good. Kasama po. Kaya ngayon palang hirap na hirap. Hirap na hirap makipagbaka, makipaglaban sa sarili, makipaglaban sa kasalanan, makipaglaban sa tukso, makipaglaban sa kahinaan. Okay lang yan. Panghawakan niyo po yung sinasabi ni Apostle Paul po ba? Philippians, ano yan? 4:13 ba? I can do all things through Christ who give me strength. So yung all things na yon, hindi po kasama yung mali hindi kasama yung kasalanan. All things meaning all things na mabuti. All things na nakalulugod sa Diyos. Amen po? Masarap po at nagpupuri ako sa Panginoon ng Friday dahil marami po ang sumunod, nag-accept,
at nag-obey o sumunod o nag-obey sa nais ng Lord na mag-fasting tayo. At yung iba na totohanan talagang nag-fast ay meron po mga revelation na nakuha. At sabi ko nga, sa dami ng binigay ng Lord, i-allow niya kung magsalita ako. Inalaw niya po. Kaya napapanahon po talagang sabihin sa ating lahat, kabilang po ako, ang revelation ng Lord sa church. Dito po. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Basa po ba? Basa? Oh, yan. Basa? Medyo. Okay. Wala na pong ilalaki yan, ano? Yan na po yan, kapatid. Sige po, pakibasa po. Go, church! Pahayag! Pahayag 3:14-22. Isulat mo sa iglesia sa Laodicea. Si. Isulat mo sa iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. ang tapat at tunay na saksi at siya pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig, hindi mainit. Mabuting sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi kong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo na lamang ikaw ay kawawa, kakamangkang magduha, bulag at ubad. Kaya nga, pinapayo kong bumili ka sa atin ng puro dito upang ikaw ay mabuhay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng bumili upang iyong isuot at matakpan ang nakakahirap mong kawalan. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapais sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko, pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya nagiging sa pagsisira mo ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diri-diri naman ang aming tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako kasalo niya. Ang magtagumpay ay binili ko ng kapatako ko sa tabi ko sa aming trono. Tulad ko ng nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pagdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga siya. Amen. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagagalak kami sa katotohanang napakapalad po namin, Panginoon, na meron po kaming kalayaan na mag-aral, sama-sama, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang nais mo, Ama. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Nagtagumpay po kami sa buong isang linggo, sapagkat ikaw ay tapat at mabuting Diyos na sumasa amin. Salamat sapagkat sa iyo nagmumula ang aming lakas, sa iyo nagmumula ang aming tapang, na harapin ang lahat ng mga hamon sa buhay dahil ikaw ay Diyos na nangangako ng may katuparan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong kapahayagan, sa inyong mensahe. Dalangin po namin na tulungan mo kaming unawain ang inyong mga salita. Sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, pagkalooban mo po kami ng karunungan na ang salita mo hindi lang namin basta mapakinggan, mabasa, kundi malaya po namin nawang maranasan ang bisa at kapangyarihan nito at magdulot po ito ng totohanang pagsunod sa iyo, totohanang pagsukot sa iyo, Panginoon, at makita mo po ang mga buhay namin na handa po kaming mabago at handa po kaming magpatuwid sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. I pray na kausapin mo po kami, Panginoong Jesus, katagpuin mo po ang iyong mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga pangangailangan at lalo tigit ang pangangailangan ng aming kaluluwa, ng aming espiritu. Salamat sa ginawa mo at gagawin mo pa sa aming kalagitnaan. Salamat sa mahimala mong pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Aming sinasaway sa pangalan ni Jesus ang gawa ng kadiliman, anumang uri ng pang-istorbo, pangdaraya,
paggalaw ng kaaway sa aming kalagitnaan, hindi po namin pinapayagan sa pangalan ni Jesus. Ang spirito ng kawalan ng pananampalataya, ang spirito ng lahat ng uri ng kasinungalingan, hindi namin pinapayagan sa pangalan ni Jesus. Bagos ang aming hinahayaang malayang makakilos ay ang spirito ng katotohanan na nagmumula sa Panginoon na magpapalaya sa amin sa lahat ng pag-aalinlangan, sa lahat ng pagdududa sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Nakita niyo po ang binigay or nabasa ninyo, narinig ninyo ang malinaw na message ng Lord sa ating lahat, sa church. Ang mensahe ng Panginoon sa 7 churches sa Revelation ay hayagan na pong nakikita ngayon sa iba't ibang church. Hayagan na pong nakikita ang mga palatandaan na nagaganap na nagmamanifest na, napapractice na, o hayagang nakikita sa buhay ng bawat mga Kristiyano ang mga panlalamig, panlulupaypay, pananamlay, panghihina. Amen po, nakita niyo naman. Subukan po natin mag-invite dito ng kilalang artista kung hindi ito mapuno. O wag na artista, politiko na lang. Tama ba? Politiko na lang na pwedeng mangako ng tuwirang agarang solusyon sa pangangailangan ng bawat isa. Sigukulang po ito. Totoo po ba? Pwede. Pwede. Kaya nga di ba minsan may nabanggit po ako na bakit nga ba, di ba sabi nga natin, ito yung last hour, o labi ng iba, last days, last hour para sa akin, kasi talagang huling-huling oras na po. Malapit nang dumating ang Panginoon. Pero bakit marami pa rin pong tao, especially Kristiyano, ang kampante lang? Baliwala po. Okay, kung dadating ang Lord, so be it, dumating. Marami pong mga tao na binabaliwala ang warning ng Diyos. Kasi kapatid, alam mo po ba, pag ang isang tao ay madatnan na namumuhay sa kasalanan, kawawa po. Hindi pa, buti ako diretso eh. Hindi pa. Alam niyo po yung mangyayari. Pag-aralan po natin yun soon, God willing, yung mangyayari pagka nakuha na po yung mga tunay na mga anak ng Diyos. Hindi po nagbibiro ang Bible dahil ang Biblia po ay hindi lang to storytelling. Hindi po ito katang-isip lamang. Ito po ay powerful Word of God, mabisa, buhay, makapangyarihan. Saan ito inahintulad? Inahintulad ito sa tabak, double-edged sword. Na pag narinig ng tao, maghihiwalay yung nais ng soul at the spirit. At ang mananaig ang nais ng spirit. Bakit po maghihiwalay? Kasi ang nais lagi ng soul o ng kaluluwa ay gusto rin ng flesh o laman. Kaya maraming salamat sapagkat marami pa rin naman po talagang tao na gusto lumapit sa Diyos. Gustong paghandaan ang kabilang buhay. Maraming tao, abalang-abala, busy-busy. Di ba na nakaraan ang pag-aaral natin? Anong sabi? Ang pagdating ng Panginoon ay kagaya ng panahon ni Noe. Ang mga tao ay abala. Naghahanda, kumakain, nag-aasawa, nagpapatayo ng bahay, abalang-abala sa pagpapayaman. Tama po ba? Hanggang dumating ang panahon na umulan ng umulan, bumaha, at mas marami o madami talaga ang namatay dahil nalunod, dahil hindi sila naniwala sa warning ni Noe. So ngayon sa kapanahunan natin, ang nagwa-warning Word of God sa papanong paraan, ginagamit ang mga Sunday service, Bible study. Di po ba? Hello! Ginagamit yung mga evangelist, nagsishare ng Word of God, namimigay ng mga babasahin na may kinalaman
sa pagpapaalala ng Panginoon, magsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan, lumapit ka sa Diyos, tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoong tagapagligtas ng buhay mo, then walang ibang sagot kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen po ba? Amen. Kaya ang tao, pagdating ng oras at haharap siya sa Diyos, hindi niya pwedeng sabihin, Lord, wala akong alam. Kung ano lang yung nakagisnan ko, kung ano lang ang naipasa sa akin ng mga ninuno ko, doon na ako nag-stand. Di ba maraming ganon? Huwag niyo akong pakialaman. Dito ako nabuhay, dito rin ako mamamatay. Okay. Mapalad po ang mga taong bukas ang isip sa salita ng Diyos. Bakit sa networking, open ang mind? Ano kadalasan sinasabi, kapatid, Brother J.R.? Open-minded ka ba? Di ba? Di ba sa networking, hello? Kasi ang tao interesado pa paano yumaman. Lahat naman tayo eh. Hindi masama. Tama po ba? Kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng yaman. Then paano mo masasabing ang Diyos mo ay mayaman kung nanlilimos ka? Amen po ba? Pero ang masakit at hindi tama kung ikaw ay inaalipin na ng yaman. Hindi masama ang pera. Pero kung inalipin ka na ng pera, yun ang masama. Diba? Kaya nga ang sabi dun sa Bible, ano ang sabi dun? The love of money is the root of all kinds of evil. Tama po ba? The love, yung pagmamahal. Hindi sinabing ang pera ay ugat. Ay di sana wala ng pera. Eh sabi po nga, ang hirap mabuhay nang walang pera. Totoo. Amen po ba? Pag wala kang pera, buti, yes, totoo. Paano ang mga anak mo kung wala kang pera? Iiyak ka sa Lord. Siyempre, Lord, binigyan mo ako ng mga anak. Bibigyan mo rin ako ng pera para makakain sila. Kaya binigyan ka ng kakayahan, ng lakas. Sister Maricel, nakakatuwa yan. Daming bit-bit niyan. Walang pinapalagpas, mga kalakal, dadamputin. Kahit 5 piso. Di ba? Pag inaipon-ipon mo yan, magiging 100. Tama? Kaya pag uwi nila, hindi pwedeng wala siyang bit-bit na pagkain para sa kanya mga anak. At binibless siya ng maraming tao dahil nakitang masipag siya. Hindi siya basta nangihingi lang nang wala siyang ginagawa. Tama po ba, kapatid? Dahil magaan magbigay dun sa taong alam mo na may ginagawa siyang part. Tama po ba? Ang hirap magbigay dun sa taong nakatunganga lang at nakadikwatro. Oy, may karapatan kayo. May karapatan akong tulungan nyo ako. Parang may karapatan akong tumanggap ng tulong nyo. Bakit? Mayaman kayo, ako wala eh. Unfair ang Lord. Hindi patas. No! May layunin ng Diyos kung bakit gano'n. Amen po ba? Ang Diyos ay patas. Wala rin siyang paborito. Kaya hindi totoo, uy, pag-pray mo naman ako kasi malakas ka sa Lord eh. Tinutugon agad ng Diyos. No, hindi po totoo yun. Walang paborito ang Diyos. Lahat tayo, ikaw, ako, pwedeng lumapit sa Diyos anytime. Walang favoritism ang Lord. Wala siyang paborito. Hindi katulad natin. Mabuti pa si Bunso, mabait, masunurin. Ikaw, o diba, ganun tayo. Mabuti pa yung ate mo, mabuti pa yung... Diba, may ganun. Ganun ang tao. Buti pa siya, mabait. Mabuti madaling utusan. May ganun tayo bilang mga magulang. Pero ang Lord, hindi ganun. Amen po ba? Ano po ba ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, church? Hold on until I come. Ano yun sa Tagalog? Brother J.R. Hold on. Kapit lang daw. Kapit lang. Manatili ka. Tama po ba? Mag-stand ka sa truth. Kung saan ka tinawag, anong meron ka hanggang dumating ako. Sabi ng Lord. Amen po. Kasi marami po pwedeng i-offer sa'yo na pwedeng ipagpalit mo. Ay, bakit kailangan ko pa maghirap? Bakit kailangan ko pa magsakripisyo? May madali naman pala. Kaya ang sabi ng Bible, ang warning niya, maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Amen po? Pero ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, makitid. Makitid. Masikip. Iilan lang ang nakakasumpong. Bakit kaya?
Kasi syempre doon sa maluwang, mas maraming gusto. Convenient yun eh, di ba? Madali. Di ba sa panahon natin ngayon, gusto natin madali. Easy lagi, lahat. Ayaw natin ng nag-aantay, naghihirap. Ayaw natin ng may kinukunting-ting. Hirap naman yan. Ito na lang, pindot. Di ba may ganon? Pero hindi po, ibinabalik tayo ng Diyos doon sa original na design na lagi natin ini-exercise yung gift. Bawat tao may gift. Bawat tao binigyan ng regalo ng Diyos para ma-enjoy niya yung pagpapala. Hindi niya tinutolerate ang katamaran. Hello! Kaya kung may mga Kristiyanong tamad, turuan natin. Anong sabi ng Bible? Huwag pakainin ang tamad. Biblical yun. Thessalonians. Hello mga kapatid. Ang mga Kristiyanong totoong tumanggap sa Diyos, masisipag yan. Sa sobrang sipag na, di na natutulog eh. Hindi na kumakain. Sino? Kaya anong naghamon ng fasting? Basic. Pero may pagkakaiba po Kasi yung usual na ginagawa ninyo, hindi kayo natutulog, hindi kumakain, okay lang. Pero this time, pag fasting, hindi pwedeng wala kayong gawin. Prayer and read the Word. Kasi pag hindi kayo nag-read ng Word at hindi kayo nag-pray, nagpalipas lang kayo ng gutom. Iba pa rin yung nag-pray kayo, Lord. Kausapin niyo po ako, gusto ko pong makarinig ng mensahe mula sa iyo. Kaya po ako nagpa-fasting, Lord. Dahil gusto ko pong mabago ang asawa ko. Tama ba yun, kapatid? Patingin sa akin. Sorry sa iyo ako nakatingin. Amen po ba? Huwag ka nang lumayo. Lord, gusto kong mabago yung sarili ko. Magbanggit ka kagad ng specific na kahinaan mo. Amen po ba? Gusto kong maalis to. Gusto kong matanggal to. Pag-pray mo. Fasting mo ngayon, naumpisahan mo na, gawin mo. O every night, Lord, di ako kakain ng kanin. Pwede yun. Tulungan niyo po ako, Lord. Kasi di ba tayo, hindi tayo, natutulog, parang hindi pa yata ako kumain. Tatayo ka pa, kakain pa talaga. Matutulog ka na rin lang Dapat, hindi na talaga tayo nagpapaalipin sa ating tiyan. Kasi yan ang number 1 na kalaban ng ating spirit. Okay, dako na po tayo sa mensahe. Introduction pa lang po yun. Sabi ko nga kanina, ang message ng Lord sa 7 churches, sa Revelation, ay nagaganap na. Sa atin ngayon, ang mensahe ng Panginoon anong sabi? Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinabi niya na ang pangalan ay Amen. Sino ba si Amen? Meron po ako. Amen. Sino si Amen? Ayan. So, sino si Amen? Jesus. Si Jesus. So, kaya pag ikaw ay nag-Amen, kapatid, pangalan ni Jesus yun. Kaya hindi dapat ginagawang joke. Ginagamit sa mga tawag nito, mga walang kabuluhang, kabararakang salita ang Panginoong Jesus. Dahil sa at lalo tigit yung Amen. Kaya, binibiro ka. May biniro sa'yo. Merong, tawag nito, may, ano tawag nito? Nadulas. Or may minention siyang part ng katawan mo na parang binati ka. Huwag mong gamitin yung Amen. Amen. Ginagamit lang po ang Amen sa mga usapang may kinalaman. Yes, tama. Thank you. Kabanalan, kabanal-banalan. Mga bagay na usapan na may kinalaman sa buhay espiritual. Halimbawa, natutuwa naman ako sa iyo kasi lumalago ka na sa iyong pananampalataya. So, pwedeng, Amen. Tama po ba? Halimbawa, salamat. Pinag-pray mo ako. Natanggap ko ang katugunan ng aking dalangin. Pwede mong gamitin. Amen. Ito pa, alam mo kapatid, nangusap sa akin ng Panginoon, balang araw, malapit na, matatanggap mo kung ano yung inihingi mo sa Kanya. Pwede yun. Amen! Tama po ba? Hello mga kapatid, naintindihan niyo na po?
So, amen ay si Jesus. So, dahil siya ay Jesus, siya ay Diyos na tapat. Tapat. Kaya parang pag nagdududa ka, tapat ang Lord, bakit hanggang ngayon di pa ako nakakalaya sa kalagayan ko? Tapat ang Diyos. Sino ang hindi tapat? Sino ang hindi tapat? Ako. Sabihin mo, ako pala ang hindi tapat, Lord, sorry. Amen po ba? Ako. Ikaw ang hindi tapat. Ako. Thank you sa lingkod ng Diyos na tapat. Next. Next po. Anong sabi doon? No, dire-diretso. Meron yun, di ba? May kasunod yan, anak? Okay, pahayag. Siya po ay tapat, sabi, at mula kay Jesucristo, nababasa niyo po ba yan? Anong verse yan? 1 verse 5 to 6. Anong sabi niyan? At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang mga pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya. Saan? Tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang karian ng mga pare, tama? Upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Bigyang halaga niyo po yun, no? Ginawa tayong, anong sabi doon? Ginawa tayong isang kaharian ng mga pare. Kaharian ng mga pare. Alam niyo po ba? Ang tunay na pare ay mayroong tunay na relasyon sa Diyos. Ang mayroong Kristo, yung totohanang tumanggap sa Panginoon. Dahil ang tunay na pare na naglilingkod sa Diyos ay yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Yung hindi ritual ang ginagawa, yung hindi tradisyon na pamamaraan ang ginagawa, kundi lahat ng ginagawa niya ay ayon sa sinasabi ng Biblia. Kung maobserbahan naman po natin, di po ako magme-mention. Pero anak natin lahat dahil galing tayo lahat doon. Karamihan sa kanilang practice ay tradisyonal na lang. Karamihan sa practice nila ay malayo sa itinuturo ng Bible. Number 1 na malayo. Anong sabi? Huwag kayong sasamba sa ribulto, sa gawa ng tao. Amen po ba? Amen. Huwag niyong luluhuran. Huwag niyong sasambahin. Dahil ako ang Diyos na mapanilugod. Galit ang Lord. Napupuot ang Diyos. Sa, anong sabi niya? May mata, pero hindi nakakakita. May bibig, pero hindi nakakapagsalita. May kamay, pero walang nagagawa. Tama? May paa, pero walang. Kaya niya ba? Pag nasunog na, imbis na kayong tulungan, yung pang dinadakot nyo, tama po ba? Amen. Hindi po ako mangingiming sabihin yon kasi yun po ang totoo. Hindi ko po pwedeng itago ang katotohanan. Ang mensahe ng Diyos kailangan natin mamulat. Kasi marami sa Christians, Kristiyano lang sa puso, pero wala sa puso. Hindi tayo pwedeng lingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang po. At alam ng Diyos, kapatid, kung ano ang laman ng puso mo. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos na buhay at after nito, maglilingkod ka sa Diyos-Diyosan. Hindi nalulugod ang Diyos. Amen po ba? Amen. Ang sabi doon, ayaw niya ng double-minded. Ayaw niya ng pabago-bago ang isip. Anong sabi niya doon sa pahayag sa mensahe niya sa atin? Next, ang sabi niya, alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig na mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay malahininga, anong sabi doon? Ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Wow. Nagkataon lang ba na ito ay binigay sa atin ng Lord? No. Tumutukoy lang ba ito sa isang tao? Hindi po. Lahat. Kaya makapangyarihan ang word. Dahil ang nagsabi, ang nagsulat ay siya ay si Amen. Sino yon? Jesus. Si Jesus. Siya ay Diyos na tapat. At next, ano yung next dyan? Next pa po. Isaiah 65:16. Sino man sa lupain ang nais na pagpalain, doon siya humingi sa Diyos na matapat. Huwag ka nang humingi doon sa Diyos-Diyosan na hindi ka sigurado. Amen po ba? Amen. Huwag kang yumukol
Opo, ang sabi dito, doon ka na lumapit sa Diyos na matapat. At sino man ang gustong mangako sa pangalan ng Diyos na matapat, gawin niya ito, mapapawi na at malilimutan ang hirap ng panahong nagdaan. Kung sa Diyos ka na matapat, tatawag at hihingi ng pagpapala o tulong. So malinaw mga kapatid ko sa pananampalataya na itinutuwid tayo ng Diyos. Marami sa atin, marami pa rin ang Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan natin, hindi lang revolto. Asawa, anak, kabuhayan, mga bagay na hindi mo mabitawan. Hindi ka makasunod sa Diyos ng 100% kasi natatakot ka na malugi. Natatakot ka na magalit ang iyong kabiyak o ang iyong mahal sa buhay. Baka itakwil ka, mawalan ka ng mana. May mamanahin ba, Brother Johnson? Meron. Kalderong sunog. Praise God. Next po, anong turo sa atin ng Lord? Si Amen o si Jesus, siya ang Go Church, siya ang Alpha and Omega. Sabi ng Panginoon Diyos. siya ang pasimula at katapusan. Sabi sa Pahayag 1:8, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. Kaya yung katuruan sa Old Testament, katuruan pa rin yun hanggang sa panahon natin. Kasi pwede sabihin, sa Old Testament lang yan. Lahat yun na pagtagumpayan na ng Panginoon. Yes, amen. Amen. Pero, dapat makita sa iyo ang pagsasakabuhay sa katotohanan. Ang ating Diyos, siya ay pasimula at ang katapusan. Amen. O si Jesus, siya ay, next po, meron pa ba? Si Amen o si Jesus, siya ang garantiya at katuparan ng Amen po ba? Kaya nananampalataya ka sa Word. Kahit hindi mo pa hawak. Diba anong sabi ng Lord? Sa Hebrew 11 ba yun? Ang pananampalataya ay katibayan na matatanggap mo na yung isang bagay kahit wala pa sa'yo. Amen po ba? Amen. Naniniwala ka na. So kagaya natin, maraming tao, paano mo natiyak na papunta ka sa langit? Nanggaling ka na ba doon? Di ba may mga ganong pinusupo? Tama po ba? Amen. Pero nanampalataya ka kanino? Amen. Sa Word. Sa salita niya. Dahil ang sabi niya, siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Ama. Kaya nung sinabi niya sa iyo na huwag ka mag-alala, ako ang magsusupply ng lahat yung pangangailangan. Magsusupply, Lord, wala na nga akong pansain eh. Maniwala ka lang. May gagamitin ng Diyos sa iyo. May nagbigay sa anak mo ng tinapay. Lord, hindi naman bigas tinapay. Di ba pantawid gutom din yun? Hello! Ang problema sa mga tao, nag-aabot na, kumikilos na ang Diyos, imbis na magpasalamat, nagre-reklamo. Kasi ang gusto mo, sumunod ang Diyos sa gusto mo. Ang gusto mo kasi, karning baka, yung ibibigay sa'yo ng Lord, manok lang. Hindi ka masaya. Amen po ba? Ang gusto mo kasi cake, ang ibinigay sa iyo ng Lord is imada. So, sino na ang Diyos nun? Hindi na ikaw, ay hindi na ang Lord, ikaw na. Ginagawa mong genie ang Panginoon. Oh, di ba? Gusto mo agad-agad, pag humingi ka, andyan agad sa harapan mo. So, ang sabi niya, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging? Oo. Sinabi niya yun. Amen. Kaya pag nabasa mo yung word, Lord, sabi mo sa iyong mga latay, sa iyong mga sugat, magaling na ako. Ang sagot ng Lord, oo! Pero bakit masakit pa rin? Yun ang sabi ng katawan mo. Pero ang sabi ng spirit mo, magaling ka na. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng katawan mo, sabi mo, pinatawad ka na sa kasalanan. Bakit nagkakasala ka pa ulit? Ay, oo nga, no? Hindi pala totoong pinatawad ako ng Lord. Kasi nagkakasala ko ulit. Yun ang sabi ng katawan mo. Pero ang sabi ng Spirit, malinis ka na. Pinatawad ka na sa kasalanan mo. Kaya hindi ka na dapat paulit-ulit na nagkakasala. Amen po ba? Amen. Kaya pakinggan yung nagsabi ng oo. Dahil dito nakakasagap tayo ng Amen. naintindihan na. Amen.
Naintindihan na po ba? Amen. Kaya pagka may binasa kang word, ang sasabihin sa'yo ng Lord, oo, ang isasagot mo ay Amen. to God. Ang sabi diyan, sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Alam niyo po, ayaw ng Diyos na mapahiya siya. Lalo na sa mga nagpe-pray, Lord, hindi mo ipapahiya ang pangalan mo sa iyong anak. Alam ko, Lord, sinabi ko na, Lord, na pinalaya mo na ako. Patutunayan mo yon. Ang sagot ng Lord ay? Oo. Ang sagot mo ay? Amen. Praise the Lord. Malinaw. Napakabuti ng Panginoon. Detalyado siya pag nagbigay ng turo sa atin. So next po, ang Amen at si Jesus siya ang mga kapatid, nasa Amen pa lang tayo. Siya ang pinagmulan ng lahat. John 1:3-4, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Jesus. Very good. Si Jesus. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. May next verse ba? Anong sabi doon? Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Nung una, go church! Hebrew, Ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Tama po ba? Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukot sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ano pa yung next? pagkatapos niya naging tayo sa ngalan ng makapangyarihan doon sa langit. Dahil ang gusto natin ditong linawin, na walang bagay na nilikha dito sa mundo na walang kinalaman si Jesus. Lahat may kinalaman siya. Siya at ang Ama ay iisa. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Ama. Sapagkat siya ay makapangyarihang anak ng Diyos. Next po, doon pa rin tayo sa Amen. Ano po yung sa aklat ng Colossus? Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Tama? Siya ang panganay sa anak, pangunahin. Colossus chapter ano yan? 1 verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. 17. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Meron pa ba? Siya ang ulo ng iglesia, ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay. Ano pa yung next? Na binuhay Mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa. Meron po ba? Hanggang 18 lang po. 18 lang. Hanggang 18 lang ba? Okay? 18 lang po ba? Ano ba? Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang maging pangunahin sa lahat. Okay? So malinaw po sa aklat ng Colossus ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, ang palad-palad ng mga disciple, nakasama nila ang Lord. Tapos biglang nabasa ko, mas mapalad kayo na kahit hindi nyo nakita si Jesus, pero naniwala kayo. Amen po? Amen. Nanampalataya kayo. Tayo, amen po ba? Amen. 2,000 years ago, hindi naman natin nakita si Jesus. Pero nanampalataya tayo sa kanyang mga salita.
So napakapalad po natin. Dalalan po natin na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Now, balik po tayo sa mensahe ng Panginoon. Linaw ng message ng Lord sa atin. Ito po ay warning, at the same time blessing na din. Ang dahilan po ng atin pong pagiging, ano tawag nun? Lukewarm. Tama po ba? Lukewarm. Okay, panlalamig. Ano tawag nun? Maligamgam. Maligamgam. Okay, thank you kapatid. Ang dahilan ng ating pangligamgam o pagiging lukewarm ay dahil po ang nawala sa atin ang ating first love sa Panginoon. Hello! The same po ang message ng Lord dun sa Ephesians. Ang message ng Lord sa mga church ng Efeso. Meron pa po ba dyan? Pahayag chapter 2 verse 2 to 5. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal, matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang mga tao. Sinubok mo ang mga sabi sila ay apostol at nakatulayan mo sila ay buwan. Alam mo rin na titiis na maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsiyan mo ang nanigura na ngayon pagkakagawa at gawin mo muli ang mga ginagawa mo na. Kapag hindi ka nagsisi, punta ako dyan at alisin ko ang kinalagyan ng iyong ginawa. joke lang ba to? Hindi! Praise God. Ang nawala sa atin ang ating first love. Kaya tayo po maligamgam. Tama ba? Ayaw ng Lord ng maligamgam. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. So ang condition mo maligamgam. Ayaw ng Lord ng maligamgam. Sabi niya, mabuti pang malamig ka na lang. Mabuti pang mainit ka na lang. So ayaw pala talaga ng Lord ng nag-half-half ka. 50 sa mundo, 50 sa Diyos. May ganon, di ba? Lord naman eh. Ito na lang, kukunin mo pa. Ayaw neutral. Ayaw niya ng neutral. Gusto niya primera. Tama po ba? Palibasa kasi yung motor natin isang gano'n. Oo, di ba, Brother Aaron? Automatic, walang primera, segunda. Di ba may rekta. So, mga kapatid, hindi po ito biro. Ito po ay mensahe sa bawat isa sa atin, sa inyo at sa akin, na ayaw ng Lord na tayo po ay maligamgam. Iniwan natin ang ating unang pag-ibig sa Diyos. Yun yung dahilan kung bakit tayo maligamgam sa harapan niya. Kaya nga ba gano'n na lang kahirap na sundin ang kanyang mga utos. Ang dahilan ng pagtalikod ng mga Kristiyano sa kanyang first love ay dahil hindi siya sumusunod sa utos ng Lord. Hindi niya kayang 100% i-obey ang command ng Panginoon. Anong sabi niya? John 14. Nandyan po ba? Ito yung binigay sa atin ng Lord. John 14. 15 po ba? 15 to 15. 21. Kung iniibig ninyo ako, sabi ng Lord. Diba? I love you, Lord. I love you, Lord. Pero, for your mercy never. Totoo naman po na hindi nagfe-fail ang mercy ng Diyos. Tayo lang, ikaw lang nag-fail. Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit kung nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Kaya nga ba, Sunday service, fasting. Ano ba pinaggagawa ninyo? Sasayang kayo ng oras, imbis na ipahinga ninyo. Anong fasting?
Fasting. Nagtatrabaho kayo, ganun, di ba ang mundo? Anong prayer? Mag-pray ka saglit. Trabaho ulit. O, pag dumating yung punto na siningil ka ng katawan mo at inalaw ng Diyos, sa Diyos ka rin naman iiyak eh. Amen po ba? Amen. Sa Diyos ka rin luluhod. Sa Diyos ka rin hihingi ng saklolo. Bakit mo pa paaabutin? Hello? Bakit mo pa aantayin? Naaabot ka sa sukdulan. Naaanihin mo ang katigasan ng iyong ulo. Katigasan ng iyong puso. At hindi ka susunod sa nais ng Lord. 18. Hanggang ilan ba yan, kapatid? 21. 21. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Thank you, Lord. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang, hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Amen. Praise God. Di ba kayo, yes, di ba kayo na-amaze? Sino ka ba? Sino ba ako? Na maya-maya nagkakamali, maya-maya nagkakasala, maya-maya nagkukulang sa Diyos, maya-maya nag-fail sa pangako sa Diyos. Kakapangako mo pa lang wala pang 5 minutes, nag-fail ka na. Pero anong sabi ng Lord? Mabubuhay rin kayo. Sa araw na yon, malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo namay nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Alam niyo po, ang tunay na in love sa Lord, kahit anong gawing i-offer, ibigay ng mundo, tatanggihan. Kung ang kapalit ay quiet time mo, devotion mo, kung ang kapalit ay time mo mag-evangelist, time mo mag-Bible study, time mo sa prayer meeting, mag-stand ka, kapatid. Dahil pag dumating ang Lord na inabutan ka sa itinakpalit mo sa iyong first love, goodbye Philippines. Amen po ba? Sorry. At ang sorry mo, wala na. Walang take two ang buhay. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, okay, naniniwala na ako, Lord, okay? Naniniwala na ako. It's too late. So sabi dito, huwag mong iwanan ang iyong first love. Balik sa Panginoon. John 15, verse 10. Ano sabi doon? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Paano ba kasi mga pag-ibig na yan? Simple lang, kapatid. Mararamdaman mo yon kung may pag-ibig ka na sa kapwa mo, lalo tigit sa kaaway mo, iniibig mo na ang Diyos. Amen. Kasi di ba ang hirap? May kasalanan sa'yo eh, na ginawa sa'yo mali. May matinding galit ang puso mo. Pero ang sabi, ibigin mo ang kaaway mo, patawarin mo. Amen po ba? Ang hirap magpatawad, Lord. Bakit? Hindi naman humihingi ng tawad eh. Ikaw na lang magsabi. Sabihin sa'yo ng Lord, okay na, ikaw na ang lumapit. Ay, hindi. Ano? Ano ako? Ito ako lalapit. Siya itong may kasalanan. Siya itong ako lalapit. Sabi ng Lord, mas mapalad ang nagpaparaya at umuunawa. Okay, Lord, sige, gagawin ko na. Pero pwede po bang nakapikit ang mata ko, hindi ko siya makita? Kasi pag nakita ko siya, Lord, talaga nasisira ang araw ko. Diba? Pinatawad ko lang siya, huwag na siya dumaan dito. Oo. Pinatawad ko na siya, Lord. Huwag lang kami magkita. Hindi mo siya pinatawad ko. Ang tunay na pinatawad yun, nagkita kayo pero wala ka nang galing. Mag-rejoice ka! Kasi yun ay galing sa Diyos. Galing sa Panginoon yun. Hindi mo kaya kung ikaw lang. Nature ng tao ang gumante. Nature ng tao ang magtanim ng galit, ang magkimkim. Yan ay kasalanan. Yan ay curse. Yes. Pero salamat dahil gusto ng Lord bumalik tayo sa ating first love. Amen? Ano sabi ng mundo? First love never die. Na-apply nila yun sa mga relasyon nila sa kapwa. Pero bakit sa Panginoon namamatay ang first love? Diba? Bumalik tayo sa
the Lord. Ibalik natin. So, isang dahilan ng panlalamig at paglaho ng first love natin sa Diyos ay ang di pagtupad sa Kanyang utos. Amen. Si Jesus, ang ating example, mga kapatid, sa pananampalataya, na tumutupad o gumaganap o nagfulfill ng law, ng batas, ng kautusan. Sabi ni Jesus sa Matthew 5, tama po ba? Meron po ba dyan? 5 verse, ano yan? 17. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Na parito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi matutupad ang lahat. Alam niyo po yung kautusan, lahat, Word of God. Kasi sasabihin na naman dyan, kala ko ba wala nang bisa yung 10 Commandments? Ayan na naman, law, batas na naman. Hindi lang po nakapaloob sa 10 Commandments, buong book, buong Word of God, nandun lahat. Nakasulat. Sa totoo lang, yung 10 Commandments nga, pinaikli ng Diyos eh. Ginawa niyang dalawa lang, di ba? You shall love the Lord your God with all your heart. Ano pa ba? With all your mind. With all your strength. With all your soul. And? Your soul. Ano pa? Love your neighbor. Tama ba ba? As yourself. Kasi dun sa dalawang yun, nakapaloob na yung 10 utos. Kasi pag inibig mo ang Lord, nandun na yung igagalang mo na ang iyong ama't ina. Siyempre, mahal mo ang Diyos. Siyempre, may respect ka sa magulang. Pag wala kang respect sa Diyos, paano ka magre-respect sa magulang? Amen po ba? Dahil may respect ako sa Lord na nakakakita sa akin, magre-respect ako, mag-honor ako sa aking mga magulang. Yun lang kasimple yun. Kaya nga di ba pag nagpumili kayo ng inyong partner, ang piliin nyo yung may relasyon sa Diyos, dahil automatic yun. Hindi mo na kailangan matakot kung siya ay tapat o hindi. Kasi una, tapat siya sa Diyos. Kaya sigurado, tapat siya sa iyo. Amen po ba? Kaya ipanalangin lagi ang ating mga anak. Lord, bigyan mo ang aking anak ng partner na may relasyon sa iyo. Kasi automatic na yun. Package yun, kapatid. Pag ang tao ay may Kristo sa puso. Amen po ba? So, ang sabi diyan sa next, ano sabi diyan? Kaya't sinumang walang bisa sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging mababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin niyon at magiging dakila ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Ano ba yung mga pariseo? Anong sabi ng Lord sa mga pariseo, mga kapatid? Anong sabi niya? Go! Mga mapagpaimbabaw. Diba? Mga hypocrites. Sabi niya, mapagkunwari. Ang gagara ng inyong panlabas, pero ang inyong loob, mga kalansay. Diba sabi niya? Malilinis kayo sa labas, pero ang loob nyo may mga uod. Ano ibig sabihin nun? Ang tao, banal. May dalang Biblia, pero natison. Ang daming lumabas sa Biblia. Uod yun. Karumihan, bulok. Di ba? Amen po ba? Hindi mo pwedeng itago, lalabas. Kaya nga mahalagang kilalanin nyo ang nagtuturo sa inyo ng Word. Kung yung tinuturo niya ba at buhay niya ay pareho pagtalikod sa pulpito. Amen po ba? Amen. Kasi mahirap po yun, mga kapatid, di nyo alam. Dinadala na pala tayo sa kumunoy ng kadiliman. Kumunoy ng nag-aapoy, naglalagablab na apoy. Wala na tayong kawala. At napakapalad natin, mga kapatid, sa pananampalataya. Kasi malinaw ang salita ng Diyos. So ayaw ng Lord ng hypocrite, mapagkunwari. Gusto ng Lord yung totoo. Kasi ang sabi ng Lord, hindi pwedeng mamunga ng santol
Ang bayabas. Kung ano ang puno, Yan ang puno. yan ang puno. Meaning, kung ano yung, yes, sino namumuno? Yun ang bunga. Kaya kung makulit po ako sa inyo, kailangan ko po kayong kulitin. At kailangan ko kayong iluhod lagi sa Diyos. Na maintindihan ninyo ang word. Galit ang Diyos sa Diyos-Diyosan. Galit ang Diyos sa sumasamba sa ribulto. Ayaw ng Diyos na lumuluhod kayo sa gawa ng tao. Amen po ba, mga kapatid? Ayaw ng Diyos na maligamgam ka. Ayaw ng Lord na hindi ka mainit, hindi ka manamit. Lukewarm ang tawag. Ang gusto ng Lord, bumalik tayo sa ating first love. Paano? Magsisi, talikuran. Luke chapter 13. Nandyan ba? Luke 13 verse 5. O anong sabi dyan sa Luke 13 verse 5? Hindi ko ulit sinasabi ko sa inyo, maliban magsisi kayo, tulad ng iyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. Amen. 13 verse 5. Maliban, ano sabi niyan? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, maliban magsisi kayo talikuran, ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Kasi dito sa verse 1, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. So sabi ng mga tao, yung mga yun na mga mamamatay tao, automatic, Lord, di po ba? Mapapahamak sila. Kaya sabi dito ni Lord, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, dahil sa sinapit nilang yun, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Kaya di ba, halika sa atin na, ay, yung mga killer, yan, mga rapist, di ba? Mga ganon, di ba? Yung mga scammer, yan, mga ganon, di ba? Mga ganon. Yan talaga ay mahuhulog. Hindi po, wala tayo sa posisyon mag-judge. Lahat sila binibigyan ng chance. Amen po ba? Kahit gaano pa yan kasama, kahit gaano karumi. Tayo, gaano ka ba karumi? Gaano ba ako karumi? Sa harapan ng Lord, marumi tayo. Napakalalim ng ating pinagsadlakang kasalanan. Pero hinango tayo ng Diyos dahil nanampalataya tayo kay Amen, kay Jesus, na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya ang message ng Lord, ayaw niya ng malahininga. Bumalik ka sa first love. 1 John 1. Meron pa ba? 1 John. Anong sabi doon? 1 John. Ano po? 1 John chapter 1. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi natin na tayo'y may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag gaya na nasa liwanag, tayo'y nagkakasala, ay tayo nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nalinis na ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kasi marami nagsasabi, mabait akong tao, matulungin, wala akong pinurwisyo, matuwid ako. Totoo, meron naman talagang likas na mabait, pero still makasalanan ka pa rin. 9, applicable po ang 9 sa mga Kristiyano lang. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos, Sa mga ito. at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang. Kaya hindi totoo, ay, ang Christian, di na ako magkakasala. Magbantay ka. Maya-maya. Binabantayan yan.
Ako ay malinis na. Amen. Thank you. Hindi na ako magkakasala. Hindi totoo yan. Sa isip mo pa lang, kapatid. Sa salita mo pa lang. Yes, mata. Kaya dapat laging sabihin, Lord, maya-maya po ako nagkakamali. Pero sabi mo, Lord, sapat na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Binayaran na ni Jesus ang lahat ng iyong mga kasalanan na siyang dahilan ng iyong mga kabigatan sa buhay, hirap. Oo, yes. Natural na mapagod. Meron po ba tayong conclusion? May second part po ito, malalim po ito. Hindi natin kaya kasi hinihingi ko talaga sa Lord na bigyan niya ako ng... Okay, mga awit. 86 verse 5. Ano sabi doon? Magpatawad, mapagpatawad ka. Go! Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig, pangawakan niyo po yan. Pag tayo po'y hindi pa nakabalik sa first love, bumalik sa first love at sabihin natin, mapagpatawad ka, Panginoon. At napakabuti. Dumadalangin ako at nagsisisi at ang iyong pag-ibig ay mananatili. Naintindihan po ba yung mensahe ng Panginoon? Amen. Tayo po ba'y naturuan? Anong nais ng Diyos sa'yo? Sisi at bumalik sa umpisa. Bakit? Dahil ayaw niya na? Lukewarm. Ayaw niya na lukewarm ka. Bumalik ka sa? Init. Bumalik ka sa? Unang pag-ibig. Amen! First love! Palakpakan natin ang Panginoon. Bumalik po tayo sa ating first love. Hindi sa tao, ha? Baka mamaya sabi ni Pastor, bumalik daw ako sa first love ko. Bye! Hanapin ko yung first love ko. Si Jesus po ang ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Hello! Palakpakan natin ang Diyos! Thank you, Lord. Let us pray. Aming Ama na nasa langit. Napakasaya, Panginoon. Tunay, Lord, na nakakagalak ang katotohanan na punong-puno ka ng pag-ibig sa amin. Kalooban mo na manumbalik kami sa aming first love sa iyo, Panginoon. Ayaw mo, Lord, na kami ay lukewarm o maligamgam na madatnan sa iyong pagbabalik, O Diyos. Tulungan mo kami, Lord, na manumbalik ang aming init, ang aming alam ng aming relasyon sa inyo, Panginoon. Ano man ang mga dahilan na kami ay nanamlay ng lamig sa pananampalataya, nanamlay sa pledge namin sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord. Tulungan mo kami na laging lakaran, tahakin, Lord, ang daan patungo sa iyo, kung saan ito po ay nagbibigay kaluguran, kaluwalhatian sa pangalan mo, Jesus lamang. Thank you, Lord, kayo po kumompleto ng message na ito sa aming mga buhay. Salamat, Banal na Espiritu. Sa iyo lamang ang papuri, aming Ama sa langit. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord.